Hindi aamin, syempre, magdi-deny. Tandaan natin mga kababayan, lahat na involved ngayon sa corruption ni Bongbong Marcos, walang umamin na kanyang mga tuta o kalyado. Kahit pa, itong si Saldico na nagkumanta, nagturo kung sino mga tumanggap ng pera, sinabi niya ba na siya ay directly nakikinabang? Hindi. Nilinis niya siyempre ang kanyang kapangalan. Martin Romualdez, inamin niya ba na siya ay directly nakikinabang sa nakaw? Wala. Sinabi niya lang na yung budget ay inaaprobahan ng executive at marami ang gumagawa at nag-aaproba ng project na ito. Dumadaan sa tamang proseso. Yun ang sinasabi niya. Pero hindi niya sinasabi na siya ay directly nakikinabang. So, siyempre, di-deny nila. At marami pang iba. Ilalo na kaya itong mga alipores. Puntahan natin itong si Thierry Redon. Sabi ni Redon, kahit saan, kahit sa ang panahon, kahit sa ang mang lugar, wala akong natanggap na malitaw. Oo naman. Hindi ka naman talaga amin. And ang style ng mga dilawan, ang style ng mga kaliwa, mahilig sila magpakita ng presentation. So, ito rin ang style ngayon ni Auntie Claire. Alam mong scripted masyado yung kanilang press conference. Ito nagdala ng mangga. Sa House and the House Prosecution Panel will not be deterred. Hindi mo kami magpapapigil sa mga kasinungalingan at mga fabricated testimonies po na kung sino man. Tuloy po ang impeachment trial, ilalakad po ng Kamara, ilalakad po ng House Prosecution Panel, yung pong lahat ng mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Okay, so sinasabi nila na yung pag-expose ng mali-malitang delivery ng pera ay para pigilan yung magiging proseso ng impeachment ni Vice President Sara. Wala. Walang nagsabi na pipigilan, itigil ang impeachment trial ni VP Sara. Sa mga senador, wala. No? And kaming mga supporter, of course, gusto naming itigil yan. Kasi nga, isayang ang pera ng taong bayan. Milyon-milyon. Sabi nga ni Win Gatchalian, di ba? 25 million yung expenses every day sa Senado. Lahat na expenses ng Senado. 25 million. Eh, paano pa kaya kung magkakaroon ng impeachment trial? Yung ginawa nyo, ilang milyon ang ginastos nyo para sa impeachment ni VP Sara. Ginastos lang hindi yung kickback. So ilang milyon, ilang bilyon ang nilostay para lang ma-impeach nyo si Vice President Sara. Siyempre at ilan? 250 plus na pangalan naman yung markado ngayon na mga pumirma sa impeachment ni VP Sara dahil kapalit ay pera. So hindi yung pag-expose ng Marines, yung ginawang Blue Ribbon ay para itigil ang impeachment. Tuloy ang impeachment. Ang purpose noon para ma-expose kayo. Para ipakilala sa taong bayan kung sino yung mga magnanakaw. At patunayan lang na kayo talaga ay gigil na gigil kay VP Sara para nga hindi kayo mapanagot sa inyong dapat panagutan sa usapin po ng corruption, pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kasi yung mga gimmick na ito, yung may mga dalang bag, may dalang piatos, may dalang Mary Grace, no? May dalang presentation, may dalang visual aid, igalawan ito ngayon ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Ito rin yung isgalawan ni Auntie Claire, galawan ng mga kaliwa, no? Galawan ng makabayan, galawan ng akbayan, and galawan ngayon ni Redon, galawan din ng ni Luistro. So ito yung style nila ngayon, na kunwari presentation sila. Galawan din ng isang nagkukunwaring anti-corruption, no? Lumalaban daw sa corruption, no? Si Kamanggagawa. Ganyan din yung kanyang galawan, may malita rin siya pinakita. Wala ako, hindi ako natanggap ng malita. Ito yung laman ng mga report. Yung mga laman ng kaso na panalo namin. Bobo lang yung maniniwala sa inyo. No, na, kunwari, wala kayong natanggap. Kunwari, walang malita. Siyempre, hindi talaga amin yan. Kasi kung aamin kayo, di pareho lang na nagpakamatay kayo. Di ba? Kasi yan naman talagang ugali nyo, hindi naman talaga kayo aamin. Pero malinaw, kita po natin na sa administrasyong ito ni Bongbong Marcos at itong kanyang mga alipores, nagigil ma-impeach si VP Sara. Ito yung mga dahilan kung bakit naghihirap yung ating bansa. Bakit nasa pinakamataas na inflation tayo ngayon. At ang bago lang,
kung bakit hindi tayo nanalo bilang miyembro ng United Nations Security Council. Hindi nga secured yung ating bansa Maging miyembro pa tayo o maging official pa tayo ng United Nations Security Council. Ang bansa po natin ay nagkakaroon ngayon ng silent martial law. So itong style na ito, ano na tayo, no? Balik tayo dito kay Ridon. Yung style na ito ni Ridon ay pag-iingay na naman. Si Bare, tauhan niya ni Lini Robredo, tauhan ng Pinklawan yan. So kita nyo ngayon, sino yung mga nag-file ng impeachment? Akbayan, bata ni Rizal Ontiveros. O ito sila Ridon, dating Kabataan Party List. Ano ba yung Kabataan Party List? Mga recruiter, grupo ng Corn Beef. So malinaw kung sino po yung gustong ma-impeach kay BP Sara. At mali yung sinasabi nila na gusto ng taong bayan. Hindi. Gusto ng mga taong bayad kagaya nila Ridon. O kita nyo ngayon, isang hearing pa lang sa Blue Ribbon Committee. Kita nyo kung paano magbanit yung mga kongresista na napangalanan. Kita nyo kung paano magwala yung magkapatid na Tolpo. Kita nyo kung paano magwala yung ilang mga senador na napangalan, isang Blue Ribbon pala Paano pa pangalawa, pangatlo pa? O ilalatag pa yung hawak nila na natirang ebidensya. At least ngayon, alam ng taong bayan, napatunayan na hindi scripted at hindi gawa-gawa lamang ang testimony ng Marines. At hindi mawala yan, hindi pwedeng kalimutan na lang yan dahil naglabas ng mangga at kung ano pa man itong si Terry Ridon. Ang maganda dyan, sagutin ni Ridon ang allegation sa kanya at patunayan niyang mali ito. Nasa kanya, patunayan niya. Sinasabing kasuhan nila yung 18 na Marines. Kasuhan nila. Mas maganda yun. Para magkaalaman. Kasi ang 18 na Marines, hindi sila takot sa kahit anumang kaso na ipafile sa kanila. Yun na po yung ating update. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.